Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, si Roda nga ang pumalit sa dating pwesto nila Marsing at kahit nga nawala na ang lahat kay Roda ay hindi pa din ito nagbabago dahil ikasa talaga kay Roda ang pagiging gahaman. Sa katunayan nga upang makabenta siya at para maagaw ang customer ng Tinding ay sinisiraan niya ang mga ito. Hindi naman makakapayag si Tinding kaya naman sinugod niya ito at sinabi ni Tinding na parehas na sila ngayong mahirap kaya naman hindi niya ito uurungan at hindi na siya matatakot pa. Ayon pa kay Tinding na lumaban siya ng patas. Sinabi kasi ni Roda sa mga customer ng Tinding na pamilya sila ng mamamatay tao kaya huwag nang bumili sa kanila, bagay nga na inalmahan ni Tinding. Sa kabilang banda nga sinabi ni Tess kay Tinding at Noy na huwag nang patulan itong si Roda nang sa gayon ay hindi na lumala pa ang gulo. Samantala naghihintay naman ng tiyempo sina Tanggol para tapusin na ang mga Red Phoenix, ngunit sa dami ng tao sa lugar ay nahirapan sila hanggang sa nakarating na nga sila sa harap ng warehouse ni Ramon na akala nila ay pagawaan ng sardinas. Maya-maya pa nga ay naalarma na sina Bubbles at Tanggol dahil nakarinig sila ng putok ng baril sa loob ng warehouse. Kaya naman tinawag agad ito ni Bubbles kay Chef Espinas na mukhang nagkakaputukan na sa loob at mukha umanong may ibang gustong tumira sa mga Red Phoenix. Sinabi nga ni Espinas na kailangan sila ang makapatay sa Red Phoenix, ngunit ang hindi nila alam ay nagkakagulo sa loob sa pagitan ng mga kapulisan at ang grupo ni Ramon. Kaya naman dito nang makita ni Tanggol na papalabas na ang grupo ng Red Phoenix para tumakas ay hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras at agad niya itong pinaulanan ng bala dahilan ng pagkakapatay ng grupo ng mga Red Phoenix. Ngunit talagang mapagbiro ang tadhana para kina Tanggol at Rigor dahil maaabutan nga ni Rigor sina Tanggol at Bubbles kaya naman sinabi ni Rigor na itaas ang kanilang mga kamay at tubarin nga ang kanilang suot na helmet. At nang papaharap na nga sina Tanggol at Bubbles ay siya namang paglabas ni Espinas at balatukan. Dito ay talagang sinuwerte pa din si Tanggol dahil nakakuha sila ng tiyempo para matakasan sina Rigor. Kaya naman ang pinaputokan na ni Espinas sina Rigor ay dito na dali-dali sumakay sina Tanggol at Bubbles ng motorsiklo at agad na pinaharurot papaalis sa lugar. Hinabol naman sila ng mga kapulis ngunit sadyang madiskarte nga itong si Tanggol dahil nagawa niyang iligaw ang mga pulis hanggang sa napadpad sila sa isang isla at dito sila magpalibas ng araw upang matakasan ng mga pulis. Dito nga ay nagawa nilang magpanggap bilang mag-asawa upang hindi nga sila paghinalaan ng mga taong naroroon. Sa kabilang banda, isang malaking palaisipan nga kay Rigor ang Tanggol na ibinigkas ni Espinas. Sinabi ni Rigor na kailangan niyang masiguro kung si Tanggol ba umano ang taong sakay ng motorsiklo. Ngunit paano umanong mangyayari na si Tanggol ito dahil alam niya nga na nasa Bilibid itong si Tanggol. Kaya naman pupunta nga siya ng Bilibid upang makumpirma kung si Tanggol ba talaga ang kanyang nakita. Maya-maya pa, habang ang grupo naman ni Bong ay nagpaplano na kung paano sila makakabawi kay Espinas dahil sa ginawa nga nito na pagkatapos umano silang pakinabangan ay basta-basta na lang sila inistipwera. Balak nga nilang gumawa ng isang malaking riot sa loob ng Bilibid at dito ay tatapusin na din nila si Espinas at habang nagkakagulo nga sa loob ito ang gagamitin nila paraan para makatakas sa lugar. Ngunit bago ito ay uunahin nila ang grupo ni Tanggol dahil hindi nga matanggap ni Bong na ang grupo ni Tanggol ang siyang pumalit sa kanila. Una pa lang nga ay mainit na ang dugo ni Bong kay Tanggol dahil nagkiselos nga ito para kay Bubbles. Ngunit sadyang siniswerte talaga ang ating bida dahil pumapabor ang tadhana para sa ating bidang si Tanggol. Kaya naman si Tanggol na at ang grupo nito ang nasa itaas at ang grupo na ngayon nila Bong ang nasa ibaba. Bagay nga na hindi matanggap ni Bong. Kaya naman mga kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.